Mabilis silang dumami, kaya naman naglipa na kahit saan. Mga pusa sa Ateneo de Manila University, meron silang kakatuwang proyekto para ang mga pusang gala maalagaan. Si Paulo Ballesteros ang itinuturing na Master of Makeup Transformations. Mula nung itampok namin siya noong nakaraang taon, nadagdagan pa ang kanyang creations. Oh, gulat ka, no? Ay! Bilang si Ellen DeGeneres, si Natalie Portman, si J.Lo, Taylor Swift, si Cher, si Ariana Grande, at maging ang cartoon character na si Elsa ng Frozen. Ako pa rin ang pinakamahaba ang hair. Pero sa dinami-dami ng mga mukhang iniharap sa atin ni Paulo, may isa pa palang aspeto ng kanyang pagkatao na hindi natin nalalaman. Siya pala'y proud cat lover. Pinakauna kong cat, yung pinakapanganay, si Bob, puti na malaki, mataba. Tapos yung pangalawa, si Jack, yun naman medyo mapayat. Tapos yung pangatlo, si Gus, kulay gray. Tapos si Beth, babae yun. Tapos si Sam, exotic short hair. Sa kanyang Insta videos, kitang-kitang pagkahumaling ni Paulo sa mga pusa. Nariyang hinahaplos niya ito. Ang isang pusa niyang ito, nakapasok pa sa loob ng baso para makainom ng tubig. Meron din siyang pusang nakikipaglaro sa tuta. Si Beth, na ang lahi, Scottish Fold, ang only girl sa mga alaga ni Paulo. Pinakamalambing daw. Yun, mabait din yun. Pwede mo rin buhatin yun. Tapos, ngayon, siya yung katabi namin ni Kira kasi tabi kami ni Kira ng tutulog. Tabi silang dalawang ganun. Minsan yung puwet niya nasa mukha ni Kira pagka natutulog. Tapos, pagka ikikis pa niyang ganun yung mukha. Si Gus naman, na isang British short hair, mahilig daw magpa-cuddle. Habang si Jack, na American short hair, parang loner na may sariling mundo. Si Jack yung parang parang walang pakialam sa mundo, gano'n. Kasi yung halos yung apat na pusa ko doon sa kwarto natutulog. Si Jack, wala siyang pakialam, nandun lang siya sa may kusina, nandun sa may ibabaw ng cabinet ng mga kusina namin. Niloloko nga namin, yan yung condo niya doon sa taas, gano'n. Ang exotic short hair naman na si Sam ang pinakabago sa lahat. Madalas raw pagtripan ng ibang mga alaga ni Paulo. Since baby pa, parang medyo pa yung mga matatanda sa kanya, parang inaaway-away pa siya, ganun. Tatakot-takot pa. Pagpasok sa kwarto, diretso sa ilalim ng kama, ganun. Pero ang pinakapaborito niya sa lahat, ang kauna-unahan niyang pusa, si Bob, na isa ring American short hair. Ito raw ang pinaka-masunurin. Since siya yung pinakauna, siya yung parang senyora. Pagka matutulog na kami, pagka sa tabi ko, tatapikin kong ganun yung kama sa may unan ko. Mapanik na yun. O kaya, halimbawa, pagpapanik na ako sa kwarto, gaganunin ko yung legs ko. Susunod na yun, papanik na sa taas sa kwarto. Bata pa lang daw si Paulo. Mahilig na siya sa mga pusa, pero pinagbawalan siya noon ng kanyang mga magulang na mag-alaga nito. Nung mga bata kami, hindi kami pwedeng mag-pets eh. Hindi kami pinapayagan nila mama kasi nga, ang liit lang ng bahay namin. Tapos, sasamahan ba namin ng pets? Hindi na may kasya. Tsaka, ang perception kasi namin dati, lalo na ni mama, parang, siyempre pusa mabantot, di ba? Mabantot daw, madumi, ganyan. Kahit naman anong pet, aso, madumi, kung saan umuuo, ganyan. Minsan na rin daw siyang nakagat ng aso, kaya mas pinili niyang gawing pet ang pusa. Parang maraming beses na ako nakagat ng aso eh. Hindi ko naman bigla, kagatin ako, nagagalit sana. Taong 2011, bumili raw si Paulo ng pusa mula sa isang breeder. Kasi nga, para siguro deprived kami nga sa pet nung bata, ganyan. Pero talaga natatandaan ko ng mga bata ko, yung pumunta pa ako sa kapitbahay, himas-himasin ko yung mga pusa nila, gano'n. So siguro ngayon lang ako nagkaroon ng chance, kaya yun, nakalima na. Sa pagtulog, katabi sila ni Paulo.
Pagdating naman ng gabi, ayun nga, nasa akin yung mga pusa, nasa kwarto ko. Tapos parang parang may alagang baby. Alam mo yun kasi, pagka madaling araw na, nakahiga sila sa kama. Nandun din si Kira natutulog. Kanya-kanya silang paraan ng pagka nawiwiwi sila or napupupo sila, gigisingin ka. Pamilya ang turing sa kanila ni Paulo, kasama sa pang-araw-araw na budget. Kapag nasa trabaho, ang kabanding ng anak ni Paulo na si Keira. Minsan, uuwi ako ng bahay. Pag dating ko, si Bob naka-lipstick na, may mga eyebrow, mini-makeupan, may mga cutics, gano'n. Pero nga yung anak ko tsaka yung mga pamangkin ko, rin sila, mga pet lovers din. Hindi naman nila sinasaktan. Well, minsan sinasakal. Kasi nanggigigil, lalo na kay Bob. Nanggigigil siyang gano'n. Balang araw, balak din daw ni Paulo na mag-breed ng mga pusa. Kasi parang gusto kong partneran si Sam na parehas ng exotic short hair. Tapos gusto ko rin yung breed ni Gus, yung gray, parang blue, silver gray, parang gano'n eh. Kasi gusto ko yung malalaki, matataba. Pagka pwede pang magkuha ng pusa, baka pwede na mag-breed or padamihin. Ang internet tila in-invade na rin ng mga pusa. Katulad ng pusang ito na tila naglalaro sa saliw ng kanilang mga amo. Ang pusa namang ito, pakitang gilas. Tila nakikipagharutan naman sa CD-ROM ng computer ang muning na ito. Printer naman ang napagdiskitahan nito. Habang ginawang higaan ni Muning ang laptop ng kanyang amo. Meron pang pusang naghuhugas ng plato at nagmamasahe. Pero bago pa man sumikat ang mga pusa sa internet, nauna na nilang sinakop ang ating mga lansangan. Pagala-gala ang mga ito kahit saan. Pati sa Ateneo de Manila University, sa hallway, sa kantin, sa football field, pati na sa parking lot. Kaya ang mga estudyante nakaisip ng proyekto. Imbes na itaboy ang mga pusa, pinapakain nila ang mga pusang gala o mga pusakal. Ang tawag dyan is the Ateneo Cat Resident Program. Ang objective niyan is equal provision of human safety and health, and at the same time yung animal welfare on campus. May mga itinalagang tao na nagpapakain ng mga pusa. Ang ipinapakain, mga tirang pagkain sa eskwela. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, dito sa bakanting field nilang mga ito, pinapakain. Kung sasanayin mo sa yung paabot-abot, then talagang ang mangyayari when it comes to nagutom yung pusa at wala kang food or what, then lalapit pa rin niya sa tao, di ba? So, dun nagkakaroon ng minsan problema. Minsan, hindi mo sa kagustuhan, naapakan sila, nadidikitan. So, minsan nakakalmot. Yung nag-i-implement ng 5 p.m. feeding time. Kasi ang guideline sa amin is to feed the cats once a day, specific hour sa araw na yon, and then for 15 minutes only. So, ganoon ang nagiging daily routine. Aso ang itinuturing na man's best friend. Pero wala naman sigurong masama kung dagdagan pa natin ito ng isa pa.